Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 23 mga Pinoy na seafarer ligtas sa Yemen drone attack. Kaso ng dengue mula Marso hanggang Abril, bahagyang bumaba ayon sa DOH. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi katanggap-tanggap ang kamakailang detention rule na itinakda ng China sa West Philippine Sea. Ceremonial signing ng Tatak Pinoy Act gaganapin sa ika-22 ng Mayo. Mga na-deactivate na botante papayagang mag-reactivate. Philippine Gymnastic Pride Carlos Yulo muling sumamsam ng ginto sa Asian Champs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nasa maayos na kalagayan na ang 23 Pinoy seafarers na lula ng barko na tinamaan ng drone attack sa Yemen. Ito ay ayon sa kumpirmasyon ng Department of Migrant Workers o DMW kung saan nagtamo ang kanilang sasakyang pandagat ng bahagyang pinsala nang ito ay salakayin habang naglalayag malapit sa Yemeni port city ng Hodeida. Sa kabila ng trahedyang ito, nagpapatuloy ang barko sa paglalakbay nito patungo sa susunod na daungan habang tinitiyak naman ng DMW ang pagbabantay sa seguridad at kaligtasan ng mga Pilipinong marino. Para sa pangatlong sonang gaganapin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., puspusan na ang paghahanda ng Kongreso para sa seguridad at kaayusan ng buong kaganapan. Para sa bukod pang impormasyon, narito ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Formal nang sinimulan ang paghahanda sa ikatlong sona o State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ang mga ahensyang mula sa Kongreso, Office of the President, maging sa Senado at iba pa. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, ang nasabing pag-uugnay ng iba't ibang ahensya ay naglalayong magsagawa ng mas maayos na takbo ng programa ng SONA kumpara sa nakaraang taon. Bahagi ng nasabing preparasyon ay ang pagpapalawig ng seguridad, mga paghahanda iwas sakuna, pagsugpo sa matinding daloy ng trapiko at ang malawakang pagpapahayag nito sa media. Sinigurado naman ng otoridad na ang plano sa kaligtasan at seguridad ay sinasapinal na habang pinaiigting ang mga kinakailangang hakbang para sa pagpapatupad ng patakarang iwas krimen. Nakipag-ugnay din sa Metro Manila Development Authority o MMDA ang Kongreso para sa mas mainam na ruta sa mga tampok na dadalo at alternatibong ruta para sa publiko. Pinaabot naman ng Senado ang kanilang buong suporta at siniguradong makikipag-ugnay sa Kongreso, tampok ang SONA Task Force para masigurado ang mainam at maayos na pagsasagawa nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang siguruhin na mayroong progreso sa pagtugon sa backlogs ng plaka ng mga sasakyan, ay personal na isinagawa ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang inspeksyon sa produksyon ng mga ito. Ayon sa LTO, ang inspeksyon na ito sa plate making plant ay nagpapakita ng dedikasyon ng ahensya na solusyonan ang kasalukuyang backlog sa mga plaka. Bukod dito, bahagi rin ng regular na inspeksyon ni Mendoza ang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga tauhan at kalidad ng mga plaka. Iniulat ng Department of Health o DOH ang 3% bahagyang pagbaba sa bilang ng kaso ng dengue sa buong bansa bago pa man opisyal na ideklara ang tag-ulan. Ayon sa DOH, bumaba ang bilang ng kaso mula 5,380 noong ika-24 ng Marso hanggang ika-6 ng Abril patungo sa 5,211 na kaso noong ika-7 hanggang ika-20 ng Abril. Gayunpaman, ang mga bilang ng kaso ay maaaring magbago ayon sa mga huling ulat na dumating.
Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, mas mainam na puksain agad ang mga lamok at pinamumugaran nito upang hindi makapatay ng mga tao ang dala nitong dengue. Pinapayuhan din ng DOH ang paggamit ng self-protection measures, paghingi ng maagang konsultasyon para sa anumang mga sintomas, sumang-ayon sa fogging kung saan kinakailangan at simulan at panatiliin ang tamang hydration para sa mga pasyente. Sa ating ulat panahon, ramdam pa rin sa Northern Luzon ang dulot ng shear line habang easterlies naman ang nananaig sa natitirang bahagi ng bansa. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Batanes. Habang bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Makakaranas rin ng light to moderate na kondisyon ng hangin at tubig sa mga baybayin ng bansa. Susunod sa News Force. Advocacy run ukol sa issue sa West Philippine Sea isasagawa sa ika-7 ng Hulyo. PBBM at DOT Secretary Frasco pinasinayaan ng bagong tourist rest area sa Pagudpud, Ilocos Norte. PBBM iginiit na hindi katanggap-tanggap ang kamakailang detention rule na itinakda ng China sa WPS. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagbigay reaksyon na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kamakailang itinakda ng China na pagdedetain sa mga umano'y ituturing na trespasser sa inaangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hindi katanggap-tanggap. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa itinakdang regulasyon ng China na pagdedetain sa mga umano'y trespasser sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Matatandaang naiulat noong nakaraang Biyernes sa South China Morning Post ang bagong polisiya ng China. Nakasaad dito na maaaring madetain ng hanggang 60 araw o 2 buwan ang manghihimasok sa umano'y teritoryo ng China. Magiging epektibo daw ito sa Hunyo. Ito ay matapos ang matagumpay na relief mission ng Atintok Coalition noong nakaraang linggo sa Panatag Shoal. Hindi ibinahagi ng Pangulo ang partikular na hakbang ng pamahalaan dito, ngunit tiniyak nito na poprotektahan nito ang mga Pilipinong mangingisda. Samantala, pinaimbestigahan din ng Pangulo ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy. Ayon pa kay Pangulong Marcos, mahirap paniwalaan ang nasabing audio recording hanggat hindi pa ito inilalabas ng China. Laman umano ng nasabing recording ang kamakailang ibinunyag ng Chinese Embassy na kasunduan ng China at Pilipinas ukol sa West Philippine Sea. Matatandaang itinanggi na ng mga ahensya ng gobyerno na walang anumang kasunduan ang namagitan sa dalawang bansa ukol sa pinag-aagawang teritoryo. Wala umanong record o dokumento ang magpapatunay sa nasabi ng China na kasunduan. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Isang advocacy run ang gaganapin sa Kamaynilaan bilang panghihikayat sa publiko na makiisa sa paglaban sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Inorganisa ito sa pangunguna ng National Task Force on West Philippine Sea, Philippine Information Agency at Philippine Coast Guard. Bukod sa Maynila, isasagawa din ito sa Cebu sa ika-4 ng Agosto at ika-8 naman ng Setyembre sa Cagayan de Oro. I-follow lamang ang mga social media accounts ng West Philippine Sea News para sa mga updates sa naturang kaganapan.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang inaugurasyon ng ika-9 na Tourist Rest Area o TRA sa bansa na matatagpuan sa Pagudpud, Ilocos Norte. Sa pagpapasinaya na ito, nasa kabuuang 9 na TRA na ang natapos at operational na. Ang mga ito ay matatagpuan sa Rojas, Palawan, Dawis, Bohol, Medellin, Moalboal, Carmen at Carcar City sa Cebu, Manolo Fortich sa Bukidnon at Samal Island sa Davao del Norte. Ang ika-10 TRA na matatagpuan sa Baguio City ay nakatakdang matapos sa ikatlong quarter ng taong ito. Sa tulong ng mga pasilidad at serbisyo ng mga TRA, inaasahang mas maisulong ang Filipino artistry, masuportahan ang mga micro, small and medium enterprises at mas mapahusay ang overall tourism experience ng mga biyahero. Opisyal nang inaprubahan ng Kamara ang huling pagbasa para sa panukalang batas na naglalayong pangalagaan ng Manila Bay at likas na yamang pumapalibot dito. Ang nasabing panukala ay ang House Bill 10158 o ang pagtatag ng Manila Bay Aquatic Resources Management Council na siyang mangunguna sa pangangasiwa sa pangangalaga ng katubigan at mga isdang nasasakupan ng Manila Bay. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ninanais ng Kamara ang agarang pagpapatupad ng mga programang tinataglay ng batas para sa kaligtasan ng mga lugar malapit rito. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na patuloy nitong paghuhusayin at pauunlarin ang mga programang anti-poverty at anti-hunger kung saan ito'y ayon din sa direktiba ng Pangulo. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy ang anti-hunger at anti-poverty programs ng kagawaran alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tugunan ng hamon sa kahirapan at kagutuman na nararanasan sa bansa. Dagdag pa ni Gatchalian, patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga ahensya ng gobyerno upang makamit ang layunin ng Pangulo na mabawasan ang bilang ng mga mahihirap. Kung kaya't isinusulong din ng DSWD ang mga innovative program upang maibsa ng kahirapan at gutom na kinahaharap ng mga mamamayan. Ibinahagi rin ng kalihim na ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP ay bahagi ng kanilang hakbang para tuldukan ang kagutuman at isulong ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain sa pamamagitan ng Monetary Assistance na Electronic Benefit Transfer o EBT. Ang EBT ay isang card na gagamitin ng mga benepisyaryo ng programa para makabili ng pagkain mula sa mga kadiwa food stall at accredited DSWD retailers kung saan naaayon sa dapat bilhin ang mga carbohydrate-rich food, protein at mga prutas at gulay. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagsampa ng seizure warrant ang Bureau of Customs o BOC laban sa mga natimbog ng Armed Forces of the Philippines na sigarilyong mula sa Lanao del Norte. Ang buong detalye ng istorya tunghayan mula kay Jade Buhoy. Matapos ang pagtimbog ng Armed Forces of the Philippines sa mga smuggled cigarettes sa Lanao del Norte, nasa kustodiya na ng Bureau of Customs o BOC ang higit sa 28,000 kaha nito. Ayon sa ahensya, ang nasabing kontrabando ay nainspeksyong gawa sa ibang bansa, ngunit wala itong clearance para sa import commodity na siyang kinakailangan ng National Tobacco Administration. Bukod pa rito, ang Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act, maging ang RA No. 10643 na siyang batas ukol sa limitadong paggamit ng tobako para sa pagpapanatili ng kalusugan ay nalabag bunsod ng pagtatanggap ng mga kontrabando sa bansa. Ang tinatayang halaga ng mga nakulimbat na kontrabando ay humigit sa 22 milyong piso na siyang itinago gamit ang 200 piraso ng diapers sakay ng Isuzu wing van. Pahayag naman ng BOC ukol rito, agaran nilang sinampahan ng seizure and detention warrant ang mga nakulimbat na kontrabando
maging ang sasakyang ginamit sa nasabing operasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Na-recover kamakailan ng Philippine Coast Guard o PCG ang 864,000 pisong halaga ng mga inabandonang smuggled na sigarilyo sa Barangay Maputi, Banay-Banay sa Davao Oriental. Matapos makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen, ay agad na nagsagawa ng seaborne patrol ang Coast Guard Substation Banay-Banay. Pagdating sa lugar ay nadiskubre at nasabat ng grupo ang 51 kahon ng iba't ibang smuggled na sigarilyo at dinala ito sa CGSS Banay-Banay Office para sa inventaryo. Kasunod nito ay itinurn over ang mga nasabing kontrabando sa Bureau of Customs Port of Davao para sa kaukulang disposisyon. Opisyal ng lalagdaan sa darating na Miyerkules ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11981 o ang Tatak Pinoy Act ng Department of Trade and Industry. Princess Castro para sa balita. Matapos ang serye ng komprehensibong diskusyon at pampublikong konsultasyon, opisyal ng lalagdaan ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 11981 o mas kilala bilang Tatak Pinoy o Proudly Filipino Act sa darating na Miyerkules, ika-22 ng Mayo. Ang paglagda ay pangungunahan ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual bilang siya ang chairperson ng Tatak Pinoy Council. Katuwang ng kalihim ang DTI Competitiveness and Innovation Group o DTI-CIG sa paglagda at pagsasakatuparan nito. Layon ng IRR na ito na mabigyan ng kapangyarihan ng mga industriyang Pilipino na makagawa ng mas malawak na hanay ng mas mataas na kalidad at sopistikadong mga produkto, itaas ang posisyon sa pandaigdigang value chain at mapahusay ang productivity ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Sa kabilang banda, lubos namang pinasalamatan ng kagawaran ang Regulatory Reform Support Program for National Development para sa pagbibigay ng teknikal at legal na tulong sa pagbabalangkas ng IRR. Samantala, maaaring masaksihan ang seremonya sa pamamagitan ng live streaming sa opisyal na Facebook page ng DTI at DTI-CIG. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Bayanihan sa barangay ng MMDA, umarangkada sa lungsod ng Marikina. Mga na-deactivate na botante, papayagang mag-reactivate. PNP-ACG nagbabala ukol sa PhilPost package scam. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Papayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga individual na natanggal sa opisyal na listahan ng mga botante na mag-reactivate para sa susunod na halalan. Matatandaang kamakailan ay nasa 4.2 milyong individual ang natanggal sa listahan, kabilang sa mga dahilan ng pagtanggal sa mga ito ay ang hindi pagboto sa dalawang magkasunod na halalan, loss of Filipino citizenship at pagkakaroon ng mga hindi wastong dokumento. Para sa mga gustong mag-reactivate ng kanilang pagpaparehistro, maaaring pumunta sa iba't ibang voter registration sites sa buong bansa. Nagsagawa ng surpresang clearing operation ng Pasay City LGU sa ilang mga barangay sa Zone 7. Paggigiit ng LGU, layong maging modelo ng lungsod sa pagkakaroon ng clearing operations na walang gulo. Para sa detalye, narito si Francis Riodique.
Ang akalang normal na araw na pagdating ng kolektor ng truck ng basura sa ilang mga barangay sa Zone 7 sa lungsod ng Pasay ay isa palang clearing operations na ikinasan ng local government unit dito na labis na ikinagulat ng mga residente. Layo ng operasyon na ito na tanggalin ang mga bagay na nakakasagabal sa mga kalsada. Kaya naman ilang mga may-ari ng mga nakaparadang sasakyan sa mga lansangan ang inabisuhan ng LGU. Kasama rin dito ang paghahakot ng mga bagay na nakatambak sa gilid ng kalsada. Ito ang unang araw ng mas pinag-igting na clearing operations ng LGU sa nasabing lugar. Hanggat maaari ay pinapakiusapan muna ang mga residente at walang sapilitang paghahakot at pangungumpiska. Isa nga sa naabutan ng clearing team ang tindahang ito dahil sa nakausling tolda na nasasakop na ang parte ng kalsada. Ayaw namin kasi ng clearing na magulo. Gusto ng ating mayor ay clearing po na makatao. Yun po yun. Tama po yun. Kasi ibabalik pangit naman po yung basta lang po ninyo kukunin, naghihirap hindi din po, po wala po. kami. Ayaw po Lalo na ng mayor natin yan. At dahil sang-ayon naman at bilang pagsunod na rin sa direktiba ng LGU, agaran na umano itong aaksyonan ni Nanay Bella. Ako na pong gusto ayusin yan, kaya lang senior, wala tayong pambayad. Kaya hindi ko yan maayos-ayos. Sige po, sisikapin ko maayos ngayong araw na to, matatanggal ko yan. Samantala, kahit ang iskinitang ito ay sinilip ng mga otoridad, kahit na ito ay hindi pangunahing kalsada. Paliwanag ng LGU, ito ay upang maiwasan ang pagkaantala sa panahon ng emergency. Pagtitiyak naman ng mga barangay officials, ipagpapatuloy nila ang nasimulang clearing operations ng Pasay LGU. Every day, mag-iikot po kami para po dito sa clearing operation na ito. Kung ano po yung ginawa ninyo ng first day ng clearing. So, pipilitin po namin, nagayahin po yun, na-maintain po namin yun. Ayon kay Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, isa din sa layunin nito ay maging ehemplo sa ibang lungsod na walang nangyayaring kaguluhan sa mga clearing operations. Binigyan namin ng grace period yung mga madadaanan ng 1 week. Naintindihan ko din kung aling nararamdaman ng maapektuhan, lalo na yung mga naghahanap buhay. Nabigla na lang, namuhunan sila, biglang ito kami, tigil, tapon, etc. Uli. Ayaw ko naman ng gano'n. Pagtitiyak naman ni Mayor Emmy, may nakahandang plano ang Pasay LGU sa mga negosyong maaapektuhan ng nasabing mga clearing operations. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bigla ang padala galing abroad, huwag pakasiguro na ito ay lehitimo dahil nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa isang scam na tungkol sa PhilPost package. Atin niyang alamin mula kay Daniza Lopez. Ibinahagi ni Cybercop Patrolman John Derek Cruz ang mga indikasyon ng isang PhilPost package scam kung saan mayroong bigla ang padala na galing abroad ang darating sa biktima nang hindi inaasahan. Una na rito ay ang mensaheng maaring matanggap na mayroong parcel ang biktima na kinumpiska dahil naglalaman ito ng mga iligal na dokumento gaya ng bank cards at passport. Kung kaya't pangalawa sa indikasyon ay ang maaaring pagtawag ng nanggagancho sa biktima at sasabihin na paiimbestigahan ito ukol sa parcel. Pangatlo ay ang pagtawag na nagpapanggap na pulis o tauhan mula sa Anti-Money Laundering Council at sasabihin sa biktima na nadawit ito sa isang money laundering case. At dito na papasok ang scam na paghihingi ng bayad gamit ang e-wallet para linisin umano ang pangalan ng biktima sa pagkakadawit sa kaso. Payo ng PNP-ACG, dapat na lubos na suriin ang nagpadala upang hindi malinlang sa ganitong klase ng scam. Dagdag pa nito ay huwag agarang ibigay ang personal na impormasyon sa hindi lubos na kilala at lehitimong plataporma. Ipinaalala din ito sa publiko na kumpirmahin ang mga padala sa opisyal na website ng PhilPost para malaman ang estado nito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Muli na namang umarangkada sa mga lungsod ng Metro Manila nitong Sabado ang bayanihan sa barangay na programa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ngayon ay dinala naman sa lungsod ng Marikina. Sa naturang programa, pinangunahan ng mga kawani ng MMDA ang pagsasagawa ng cleanup drive sa mga lansangan, declogging ng mga drainage, clearing ng bangketa, pagsasaayos ng mga pavement marking at mga traffic signage sa barangay. Bukod dito ay may mga grocery items din na naiuwi ang mga residente kapalit ng kanilang recyclable materials. Sa ilalim ng Mobile Materials Recovery Facility ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Ang paglilinis ng kapaligiran na ito ng ahensya ay nakaangkla sa Bagong Pilipinas campaign ng Administrasyong Marcos. Muli na namang namayagpag sa Asian Championships ang gymnast pride na si Carlos Yulo nitong nagdaang linggo sa laban nito sa Uzbekistan. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Isa na namang golden performance ang ipinamalas ng Paris Olympic qualifier at gymnastic pride ng Pilipinas na si Carlos Edriel Yulo sa nagdaang kampanya nito sa Men's Artistic Gymnastics Asian Championships na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan. 2 gintong medalya ang naiuwi ni Yulo matapos pamunuan ang senior men's vault sa score na 15.133 at 14.883 na tala naman sa parallel bars apparatus final ng kompetisyon. Ang 2 gintong medalya na ito ay isang follow-up sa kanyang individual all-around at floor exercises gold medals na dati niyang pinagharian sa tournament. Bukod kay Carlos ay naghatid din ng golden performance ang nakababatang kapatid nito na isa ring gymnast na si Carl Jarrell Eldrew Yulo para naman sa junior men's vault final event. Bumawi ang young gymnast sa edisyon ng Asian Championships ngayong taon matapos gawing ginto ang nakaraang taong pilak na medalya nito. Samantala, 4 na sunod-sunod na gintong medalya na ang sinamsam ni Yulo ngayong unang kwarter ng taon kung saan inaasam naman ngayon ng Paris-bound Olympian na manalo sa Summer Olympics sa buwan ng Hulyo at Agosto. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. 23 mga Pinoy na seafarer ligtas sa Yemen drone attack. Kaso ng dengue mula Marso hanggang Abril, bahagyang bumaba ayon sa DOH. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi katanggap-tanggap ang kamakailang detention rule na itinakda ng China sa West Philippine Sea. Ceremonial signing ng Tatak Pinoy Act gaganapin sa ika-22 ng Mayo. Mga na-deactivate na botante, papayagang mag-reactivate. Philippine Gymnastic Pride Carlos Yulo muling sumamsam ng ginto sa Asian Champs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.